yun nga yung problema dito kasi nga ano na siya nakaalis na eh. Noong pa sana hindi mo na kailangan pang hamun-hamunin ito na umuwi dito Mhm. at harapin ang kanyang mga kaso. Ang Mm. tagal na, marami na ang mga nagpanawagan, yung ibang mga kaalyado niya mga congressman, nagtatanong na rin eh, bakit tila bagang ayaw ninyo kansilahin ang kanyang passport? At ang sagot naman ninyo wala namang kaso. So, ngayon, ito na, lumabas na. Kung kailan ba naman naglabas na, nagsiwalat na, iba na ang kinakanta ni Saldico, sa kaninyo ngayon, binilisan naman ang pagbigay sa kanya ng kaso. At ngayon, nagkakandara pa kayo ngayon na umuwi siya dito. Ang problema, habang nandoon siya sa ibang bansa, marami siya ngayon ibinubulgar. Mhm. Lately nga lang, itong mga dinabas ni Saldico ay nakita na doon sa kanyang mga kanyang Facebook page mga kapartner na pati ang mga resibo talaga ito mga kapartner bagamat malayo si Saldico at hindi niya sinusumpaan salaysay sa alinman sa ating korte or sa Blue Ribbon hearing itong kanyang mga ginagawang pagbubunyag ngayon, pero nananatili yung mga masasabi nating katotohanan sa likod nito kasi ayon pa sa kanyang mga post sinasabi niya na maaari nyo ito i-check or tingnan sa GAA. So, the mere fact na ganyan siya ka-confident mga ka-partners na sabihin sa mga manunood or nanonood sa kanya at nagbabasa ng kanyang mga isinusulat o sinasabi, malamang sa malamang may confident or may katotohanan ito kasi mabilis lang naman i-check eh. Kung totoo nga talaga ang kanyang GAA, mga kapartner, i-cite lang natin kasi nabasa ko na, napanood ko na ito, no? Yung kanyang post, no? 2023, 2024 at 2025, itong anak ng Pangulong Marcos na si Congressman Sandro Marcos, mga kapartner, ay nandoon, no? Mayroon siyang mga resibo na nilabas na Partner, kasama mamaya yan, bukod dyan sa pag-uusapan natin. ganun ba mga Oo, partner? doon muna Sige, tayo sa paghahamon niya kay i-reserve na natin. Saldico. Sige, Oo, oo. okay. So, yun nga mga kapartner, kung ganun man, ang nangyayari dito, naging parang too late na ang kanyang ginagawang paghahamon. Oo. Kasi sana, noon pa, hindi niya na kailangan itong hamunin. Mhm. Kung noon pa, umaksyon na kagad sila ng katulad nitong ginagawa nilang mabilis na aksyon ngayon mga kapartner. Ayan, partner Dan. Well, ako, nagulat ako nung nakita ko yung salitang hinamon eh. Aba. Oo. Ngayon, ang tapang-tapang po. Ako, bilib ako, saludo ako sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. Kasi Ayun na. tapang-tapang niya po eh. Oh, yan, oo. Promise. Mm. Nangahamon na ngayon eh. Paano, Pero sana, paano? ganyan din po. Paano mo saluduhan? Paano mo saluduhan? Oh, Paano? Yan. Yun lang yun. saludo yun. Ayun, saludo ba? Okay, larga. Yun. Larga. Kailan ako bigyan saludo? Okay. Ha? Ito. Ako, Ah. bilib ako. Kasi matapang na po mga kabayan, ito hong si Pangulong Bongbong Marcos, Mm. talagang nangahamon na. Sana, kapag hinamon din sana si Pangulong Bongbong Marcos, ganyan din siya katapang na sumagot doon sa mga naghahamon. Okay, but ito yung ito na yung sagot ko dito sa hamon kay ako Bicol Representative Saldico. Mhm. Well, uulitin ko, maganda nga ho ito itong paghamon na ito, ano? Ang tanong, mga kabayan, mulat sa pulpa, alam nyo na ito eh. Ang Kahit alin? hindi pa ito mag-imbestiga ang ICI, alam nyo na ito. Alam na nila kung sino ang kontra, sino ang bida, sino ang bibitayin, sino ililibing. Mhm. Alam na ho nila kasi kontrolado nila eh. Number one, sino ho ba ang nag-appoint kay Saldico? Dating ako Bicol Party List representative. Ang nag-appoint dyan, walang iba kung hindi ho si Martin Romualdez. Yun. Na pinsan po Mhm. ni Pangulong Bongbong Marcos. Mm. Na pinagkatiwalaan nyo ng pagkatagal-tagal. Di ba? Trusted nyo eh. Di ba? Bakit nung mga yung panahon na pinagkakatiwalaan nyo, na nag-happy-happy kayo, hindi nyo kinu-question Ayun. yung mga insertion. Mhm. Ngayon nagka-leche-leche, nagkabuko-buko, tela baga lumalabas dito na ang sindikato at ang utak ng sindikato ay isa lamang. Mm. Si Saldico lang at walang kinalaman dito, si dating speaker Martin Romualdez at saka si Bongbong, Marcos. President Bongbong Marcos. Oo. Now,
This is it. Hinamon niya at umuwi ka dito. Sa tingin niya, partner, kung kayo si Saldico, uuwi kayo? Ay, simple lang. Siyempre, hindi, meron, uuwi ako, walang problema. Halimbawa, moment ko muna, partner, relax na lang dyan, ha? Halimbawa, Sige, partner. ako si Saldico. Wala namang problema. Kung pauuwiin niya ako, pagbigyan ko yung hamon niya, uuwi ako, partner. Pero, may mga kondisyones ako, syempre. Unang-una, total, meron na mga sariling air asset. Ayan. Gamitin ko yung mga isa doon. At pipili ako ng paliparan kung saan ko gustong bumaba. Halimbawa, ako si Saldico, pipili ako ng paliparan kung saan ako lalanding para yon sa aking seguridad. Maaaring merong mga otoridad na nag-aantabay roon at isa sa mga kahilingan ko, mga partner, kung ako si Saldico, ulitin ko, no? House arrest muna tayo, sir, mahirap na. Ayoko munang pumunta sa inyong tanggapan o saan mang tanggapan na maaari ninyo kong iditine. Ayan. House arrest muna ako o di kaya tuloy muna ako sa aking pagpapagaling, pagpapagamot. Hospital arrest naman. At higit sa lahat, hihingi ako ng karagdagang magbabantay, siyempre, para sa seguridad ko. Kasi mahirap na, partner, lumalabas kasi ngayon na parang whistleblower na rin itong si Saldico. Di ba? Partner, meron pa kayo dagdag? Partner Dan. Idagdag ko na lang, partner, ng kapiraso. Ayan. Yung paghahamon ni Pangulong Marcos, baka mapasubo siya dito. Ayan na. Kay Saldico. Oo. Kasi meron ako nabasa rito sa comment ni Shune, paano kung maalala ni Saldico na or kaya narinig niya or marinig niya yung mga panawagan ng taong bayan na mag-fire follicle drug test itong si Pangulong Marcos. Paano kung ganun ang gawing kondisyon ni Saldico? Ipapalag din kaya itong si Pangulong Marcos? Uuwi si Saldico pero live na magpapa-hair follicle drug test si Pangulong BBM. Ano sa tingin niyo, mga kapartner? Magandang hamon yan, partner, Maganda ako, kung ako si Saldico, yun ang isa sa mga hamon ko. Partner Dan, baka may dagdag ka. Hindi, ako, May round 2 pa, may round 2. Sabi ninyo. Ako dadagdag ko to. Okay. Ito, partner, narinig ko na to Napanood na natin lahat ito. Napanood na ho. Parang ito, replay lang ho ito. Ito hong paghamon na umuwi. Alam nyo, meron isang kongresista na hinamon na ganito Di ba? Hinamon ito at sinabi niya, mamili ka kung saan mo gustong bumaba. Ano ba? Mga pulis, ilang bang pulis ang gusto mong pabantay ko sa'yo? Dahil nanganganib ang buhay mo. Alam nyo, kanino yan? Former Congressman Arnulfo Teves. Para sa kwento, Pero ito kasi, mga kabayan, iba ho ang usapan dito. Iba yan, mabigat yan. Ito kasi, bakit kay Teves, ang kinakalaban niya, hindi naman ang presidente. During that time. Ang kalaban niya, kapwa niya lang politiko. Ayun. Pero dito, ang kinakalaban po ang binunyag niya, as a whistleblower, ang talagang binangga niya rito ay walang iba, kung hindi po, mga kababayan, si mismong President Bongbong Marcos. At yung pinsan. Tinukoy niya na siya mismo nag-deliver ng pera. Ngayon, kung ako, halimbawa ako, ay pauwiin ho ng tinutukoy ko. Pinakamakapangyarihan. Big boss ng lahat ng ahensya. Ayan. Tingnan ko muna yung anggulo. Sino ho ba ang sasalubong sa akin sa airport? Naku po. Ayun. Unang-una ho, sigurado, police. Ayan. Sino ba boss ng mga police? Yung tinitira ko. Ano ko po? Either na lang, NBI lang ang sumalubong sa akin. Ganun din. Sino ba ang boss ng mga NBI? Si Bongbong na naman. O diba? O wag na dyan. Mamili ka. Mamili ka na sa susunod. AFP na lang. Ganun din Ganun din Ang commander-in-chief nila yung tinutukoy mo Kaya medyo mabigat po yung laban ho ni former Congressman Teves dahil ang tinutumbok pong mastermind sa buong ayon po kay Teves na ang mastermind ng korupsyon sa Pilipinas, ang ulo po ng sindikato na tinutukoy dito ay walang iba kung hindi ho itong si President Bongbong Marcos
ayon po sa kwento po ni Congressman Tebes na personal knowledge siya, na nagdala ng pera, nag-utos siya ng pera, nagpadala doon, di ba? So ngayon, Saldico. Saldico. Oh, yeah. Saldico. Oh. Ngayon, this is it. Paano ako, kung ako Saldico, makakauwi kaya ako. Kaya, last lang, dugtong ko lang na, partner, ha? Oh, sige, tuloy lang. Ano sabi mo kay na, partner PL, pipili ka ng sarili mong airport? Yes, Okay. lapagan Malamang, ko. kung halimbawa ikaw pipili, kung sakali, kasi pinag-uusapan natin to, kung baka magkaroon 2.0 si 2.0 kay Ninoy Aquino pagdating pa lang sa airport. Ayun na nga eh. Marilyn na. Yun na nga. Malamang si KPL, pag pumili ng airport to, papalitan ho natin ng pangalan yung airport na yon. Papalitan po natin ng pangalan ng Pambansang Loyal Airport na. Again, Patay tayo dyan. matindi. Yun lang ba sabi ko, mga partner. Partner Bemar, dagdagan mo. Sige, sa round 2 na ako magdagdag. Eto na, round 2 na to. Yan. Ay, round 2 na ba ito? Yun na nga mga kapartner, very short muna ang idadagdag ko ha. Ayon nga dito kay Saldico, no? Mayroon siyang mga ipinost 2023, 2024, 2025. Itong si Congressman Sandro Marcos ay may 50 billion Wala pa. insertions. Hindi pa yan yun. Hindi pa ba yun? Oo, hindi pa, iba pa yan. Ibang topic yan. Doon muna tayo sa hamon ni Mr. President kay Saldico. Lang hamon, dadating tayo dyan. Sige, akala ko yun na yun eh. Sige, punta ka na muna doon. Ikaw na muna. Ikaw muna, Brother Dan, at susundan kita. Dagdagan ko pa. Ayan, Kasi gusto pa natin dagdagan itong hamunang ito. Yan. Ang sabi niya, walang kwenta lahat itong mga sinasabi mo. Yes, of course. Lahat yan walang kwenta. Ako sumasang-ayon naman ako pag usapin batas eh. Kinakailangan mapanumpaan ito. Mapanumpaan ito para maging legal. Ngayon, ang tanong dito, kanino ka ba manunumpa? Sa Department of Justice. Alter ego ho ng presidente yan. Ayan na nga. Oo, diba? isa pa yan. Sa manunumpa. Ah. At pangalawa, ang magandang katanungan siguro ni dito, kasi nakikita ko nakukuha ng taong bayan yung simpatya. Yung taong bayan nakakakuha ng simpatya itong Saldico. Pero hindi ko sinasabi na Saldico ho ay inosente. Dito ho sa pag-reveal nito, inaamin niya na Saldico, a former congressman, ako Bicol party list sa Saldico, he's a part of a syndicate. Party po siya ng sindikato. Naku po. Isa lang po siya sa mga galamay ng sindikato. Paano mo nasabing sindikato, partner? Siya mismo umaamin eh. Yung mga insertion ng budget, partner. Ginamit lang siya. Naku po. Ito partner. Dito na huling-huli na actual na pag-a-analyze natin, totoo pala yung sinabi ni former Congressman Saldico. Mayayanig ang mundo na totoo eh. Bakit? Nung sinabi niya na mayroong 100 billion insertion, meron totoo pala. Kaya agad-agad mga kabayan, tinignan ni Bongbong Marcos, kayo pala ang may dahilan nito kaya merong 100 billion insertion. Bersamin, Pangandaman. Tsaka yung isa pang Bersamin. Tapos yun bang isa yung nakalimutan ko yung pangalan. So anyway, di ba? Totoo yung sinasabi ni totoo nga pala ito na mayroong korupsyon. May sangkot doon. Pero ang ginawa, hanggang doon na lang doon sa mga galamay na naman. Ayaw nilang paabutin doon at sinasabi niya na wala akong alam, sabi ni Bongbong Marcos. Again, paulit-ulit po ang kwento natin dito. Ito ho ang pananaw lang namin dito. Sana kung wala kang alam dito, hindi mo pinirmahan yung GAA. Doon masasabi ko wala kang alam. Again, for example ako, 4,000 pages. Hawak ko, 4,000 pages. Binasa ko yan, pinag-aralan ko, nakita ko kanino mga insertion yan. Kaya Pambansang PL, nagpa-insert siya sa akin ng 100 billion. Maliit, dagdagan mo. Si Senator BMR, nagpa-insert ng 100 billion pesos. Halimbawa lang to ha. Nakita ko yan, ako pipirma, ako presidente ninyo. Pinirmahan ko. Ngayon, nung magkabukuhan, sino pumirma? Ako. Wala akong kasalanan dyan. Pero kayo nagpa-insert. Aba, hindi pwede yun. Mambira naman. Ikaw pumir. Tama sabihin ko, wala akong alam dito. Hindi Pero pwede. ako pumirma. Hindi pwede. Pumirma ka. Kung hindi mo pirmahan, hindi naman ma-approve yan eh. Baka nung pinirmahan,
natutulog. Tapos kinuha yung kamay, ginanyan. O kaya naman, ginamitan ng electronic signature. Oh, pwedeng pinords gusto ko lang yan yung eh. pirma niya, ginaya. O ginaya, pati Oh. mga pirma, ginaya. Oh. Pero hindi magkagaya, partner. Kitang-kita, nakatayo sa gilid niya si Martin eh. Oh, yun lang. Kikita mo sa tabi ho, si Martin Romualdez, di ba? Tapos ngayon, nandudulat yung mga senador habang pinipirmahan niya. Ngayon ho, mga kabayan, sinasabi ho ni Bongbong Marcos, wala akong alam dyan. Noong nagkaputukan na ho, yung mismong si pinirmahan niya, wala ko siyang kaalam-alam. Mm, So ako tingin ko ho, talagang wala ko siyang alam. Promise. Huwag kayong magagal sa akin ha. Walang Kasi alam. wala siyang alam. Bakit? Kasi wala siyang alam dahil hindi niya binasa yung 4,000 pages. Kasi kung binasa mo ito, makikita. Ayun. Nag-insert ang anak. Oh, mamaya yun. Nag-insert lahat ng mga congressmen. Ayun. Okay. Okay. Ayan, no? Oh. Yeah? Pero kung ako, partner, dito sa hamon ng presidente, ito dadagdag ko. Mr. President, simple lang. Pagbibigyan kita sa kahilingan mong umuwi ako. Pero baka pwedeng bago ako lumipad, bago ako sumakay ng eroplano ko at mamimili ako ng sarili kong paliparan kung saan ako bababa, baka pwedeng pagbigyan nyo muna ang sigaw ng karamihan na excuse me, magpa-hair follicle drug test kayo. Ngayon, kapag meron ng resulta, tsaka ako uuwi ng Pilipinas, partner, no? Ganun sana, partner, no? Isa sana yun sa mga kahilingan ni Saldico. Ang problema, hindi niya nabanggit yon. Malay natin, baka sa susunod na video, maaaring ilalabas niya yung ganung klaseng tawag nito, kahilingan o hamon niya rin sa ating Pangulong Marcos. Okay, partner, dumako na. Partner, ito na may naalala ko. Ayan. Ang maganda pala siguro, maaari nating i-suggest dito. Ito formal na suggestions kung sakasakali lang, no? Kung tatanggapin ni Saldico at kung may balak siyang umuwi. Papirmahin si Marcos mismo or kahit i-live na lang niya, sabihin niya live television na isi-secured niya ang kaligtasan ni Saldico. Yan. And then ang magse-secured sa kanya, ang magkukuha ng kanyang custody ay si Senator Marcolita, mga kapartner. Pwede. Kasi alam naman po natin kung pagdating kay Boyeng, naiiba na yung naiiba na yung script Nako po. Kaya, di ba? Mhm. Kaya tingnan niyo mga kapartner, naalala niyo dati si Sergeant Gutesa, inalok siya ng DOJ. Pagpasailalim sa kanilang witness protection, umayaw, di ba? Bakit umayaw ang isang Marines, no? So, mayroon itong behind na kanyang ikinakabahala. Maaring walang tiwala. Oo, walang tiwala. Maari, So, sa tingin ko, para sa akin, suggestions ko ito, or baka ganito rin ang gusto ng taong bayan, na ito rin ang maaaring ilatag posibilidad aside fra doon sa pupwede ring gamitin na kondisyon ni Saldico na magpa-hair follicle drug test din itong si President Marcos Jr., no? At yan nga, kailangan i-secured ang kanyang kaligtasan kasi mga kapartner, kung talagang seryoso talaga ito kung talaga seryoso talaga itong Pangulong Marcos na masawata ang mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa, siya na mismo ang mangunguna para protektahan itong mga tao na naglalahad ng mga totoo at tamang pangyayari kung ano ang naganap, mga partner. Ayun.